last. Ayan, tama-tama, alas 10 eh. Sabi ko tama to, alas 10 yung ano na, yung effects of stress and solutions sa Martes. Gusto niyo malaman ang epekto nito, ng stress. At gusto niyo malaman kung paano mapagtagumpayan ng stress, pagkatagumpayan nito eh. The sixth cause of stress is unjust leaders. Pag kayo ay mapuntang samahan na yung leader noon ay talaga namang alam mo, sundalo. O kaya akala mo, ayan, unjust leader, yung wala nang kampasay, gusto niya. Walang alam, wala nang marunong, kundi siya. Yan. Pag sinabing tayo. Hallelujah. Nakaka-stress pala yun, ano? Exodus, ako ba'y nakaka-stress sa inyo? Sino sasabi ko nakaka-stress sa inyo? Nakaka-stress nga ako eh. Hallelujah. Alang sumagot eh. Hallelujah. Alam nyo, minsan ako madalas nagigising ko ng alas 3 ng madaling araw, tapos alas 5 o alas 4. Ayan. Ako nagigising ng ganun, naisip kong gawain. Kung iisipin ko naman, ma-stress ako. Kung iisipin ko yung mga ginagawa ng mga kasama na hindi tama, ma-stress ako. No? Ang laging iniisip ko na lang, kayo dito sa harapan ko. Ayan. Lalo kung malakas pumalakpak. Lalo kung malakas ang sigaw. Sa totoo, walang isa sa solusyon sa stress yan, yung sigaw. Yung sigaw sa Panginoon, na may kasamang palakpak, sumisigaw. Ay, pero pag yung sigaw mo sa tao, lalo ka mai-stress. Pag sinisigawan mo mister mo, misis mo, lalo ka mai-stress doon. Sa halip na sigawan mo misis mo, mister mo, sa Panginoon ka sumigaw. Amen? Samahan mo ng palakpak. Yan. Tsak, mawawala ang stress mo. Okay. Now, 7 cause of stress, unjust leaders. Exodus chapter 5, verses 17 to 20. Pharaoh said, lazy, that's what you are, lazy. That is why you keep saying, let us go and sacrifice to the Lord. Now get to work. You will not be given any straw, yet you must produce your full quota of bricks. The Israelites foreman realized they were in trouble when they were told, you are not to reduce the number of bricks required of you for each day. When they left Pharaoh, they found Moses and Aaron waiting to meet them. Ito yung mga Israelita, inalipin doon sa Egypto. Kaya nung sa hirap na nila doon, hindi lang sila stress, hindi lang tensyonado, hirap pa sila doon sa maghapon, sa init, sa katatrabaho, kasi alipin sila ng paraon eh. So, sa kasisigaw nila, kapatalakpak nila sa Panginoon, kahit sila nahihirapan. Kasi noon, talaga yung mga Israelita, hindi kalabaw yung nagkukan sa lupa noon, kundi paalang. Yung nagkukan, tawag doon sa nagkukan, yung nagpako ng lupa, naglilinang, bagutan man. Paalang, maghapon sila katayo tulad nyo. At least kayo katayo lang, pero yung mga Israelita gumaganon, ganyan eh. Naghapon doon eh. So habang ganon, dumadaing sila sa Panginoon. Yung bawat ganun pala ng daing ng mga Israelita nung nakakarating sa Panginoon. Kaya isang araw, nagpakita ang Panginoon, kinausap si Moses, sabi niya, sobra ang ginagawa na sa aking bayan ng paraon na ito. Bumalik ka nun sa Egypto, ililigtas natin sila. Si Moses ang pinili. Now, dahil naman sa pagliligtas ni Moses noong una, kasi ni Moses inunahan naman ang Panginoon eh, mahirap talaga mauna sa Panginoon. Kailangan ang Panginoon ang namumuna sa ating. Ahantayin natin ang takdang panahon. Huwag tayo nagmamadali. Amen? Si Moses nagmadali. By his own strength, by his own power, gusto niya ligtas yung kanyang makababayan. Hindi naman nire-recognize yung kanyang makababayan hanggang sa nakamatay siya ng isang Ehipsyo, nagsumbong pa nun sa paraon, kababayan pa niya, kalahi pa niya. Kaya siya ngayon naging fugitive, naging criminal, nagtago si Moses. Now, pagbalik niya, dahil sa kanilang
Pag papalaya, lalong pinahirapan ang mga Israelita. Bakit? Yung Parao noon talagang masungit. Masungit. Ay nako. Hallelujah. Alam niyo, mahirap talaga makakuha ng among masungit. Amen? Kaya ibang mga sister natin sa abroad, pag pinupuntahan ko, naku po, naiiyak talaga. Lalo pag nakikipagkamayan sa akin, nasusugat ang kamay ko. Bakit? May kalyo na makamay nila sa trabaho nila doon. Kaya sabi nila sa akin, brother Mike, pakisabi naman doon sa Maynila pag uwi nyo. Huwag naman silang tawag ng tawag sa amin, puro pera ang hinihingi nila. Sana pagtawag naman nila sa amin, sasabihin nila, anak, kasama kita sa prayer request. Galing ko sa amin, prayer request ko na magpadala ka ngayong Pasko. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. Isigaw niyo salitang stress. Ngayon, alam ko na kung saan ka nang gagaling sa susunod na linggo. Patayin kita. Amen ba? Purihin natin Panginoon. Purihin ng Diyos. Sino gustong magtagumpay sa stress? Okay. Taas ang inyong mga prayer request. At sa kanyang mga daladalahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sabihin niyo, Panginoong Isus, salamat po sa mga kapahayagan na inyong ipinagkakaloob sa amin. Sa pamagitan nito, naihanda namin ang aming mga sarili sa matuwid na pamumuhay. Kaya naman, sa gabing ito, hinihiling ko po, Panginoong Isus, una sa lahat, na ako'y inyong tulungan na mabago ang aking kaisipan at ang aking kalooban nang sa gayon ang mga suliranin at pabigat sa aking buhay, ang mga nagiging ugat ng aking kabalisahan ay aking ganap na maiwasan at mapagtagumpayan. Nang sa gayon, Jesus, ikaw lamang ang aking sasambahin. Ikaw lamang ang aking pupurihin sa bawat sandali na ako'y dumaraan sa ganitong mga suliranin. Amen. Amen. Jesus, buhay ka ng
Baba natin ating mga hawak kamay. At muling palayain natin ang kamay na walang-wala ang stress. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Okay. Nasa kamay nyo. I'll teach you a simple exercise to reduce stress. As I said earlier, nobody is exempted from stress. Even Jesus Christ, our Lord, have gone through a very terrible stress during His lifetime in this world. So lahat yan, bata matanda, at yung bagong silang ay may stress na dinaraanan yan. Pero sa ating mga kakaintindi na narinig salita ng Diyos, there is a way to reduce, at least first reduce stress. Hindi pa natin alam yung paano iwasan yon o kaya maputol yon. At least ngayon tuturuan ko kayo ng simple way to reduce stress. And physical lang ito, kasi stress is a burden in the mind and also in the body. Taas niyang kamay, yun ang ganyan. Pag kayo, medyo, alam mo kasi pag na-stress ka, sumasakit ang ulo mo. Nandidilim ang paningin mo. Sign niya na yung blood pressure mo tumataas na. Hindi mo na mamalayan, inaatake ka na pala. Maraming sinatawag na subtle attack. Ganyan. So when you feel heavy, because of a problem, just raise up your hand and do it like that. Yan. Kaya mabuti nandito nakikita nila yung anong ginagawa natin. Nakikita nila sa radyo nila kung anong ginagawa natin. Kung sasabihin kung anong ginagawa natin. Ayan. Sige, lakas-lakasan nyo. Samahan nyo pa ng sigaw. Now, after a few minutes, I'll ask you, how do you feel? Diba nare-relax na? Diba? Ayan, that's one. The second step niyan is, you walk. Sa halip na sasakay kayo, maliit na lang distansya yan dyan. Kung magsa Makati, iba dyan, pupunta lang ng Morsol, bumaba doon sa may bandang, saan yung binababa doon? Sa Buendia. Tapos sasalip, hahanap pa ng sasakay. Lalakarin na lang yun, no? Makakatipid pa kayo sa inyong pamasahe. Na-exercise pa kayo. Nare-relax pa yung kanyo. Habang nag-exercise, habang naglalakad kayo, sige, ganan yan nyo. Pagtitingin na kayo ng mga dinadaanan yan. Amen ba? Makikita nyo. You just try it. Makikita nyo. Sa susunod, you do it every day. Makikita sabi nyo, talaga si Brother Mike, ganun talaga yan eh. Pero lahat naman tinuturo niyan talagang totoo pala. Amen ba? Alam ba na-stress ka sa mister mo, dumarating. Pag darating pa lang, gumanyan ka na. Bago umalis, gumaling ka na. Kaya nagbababay lang yan. Amen? Ganyan lang buhay. Sinasimplify lang niya. Pero kung lagi ka nakaganyan, nakagalaiti ka pa, lalo ka ma-stress. Smile! Amen? Numite ka. Relax. Let your body move freely. Makikita mo maraming sakit na hindi makakarating sa atin. As simple as that, lalo kung sasamaw ng papuri sa Panginoon. Amen? Okay, find your partner. Find your partner. Ito pa, tuturo ko sa inyo. Itasan kayo pa kamay nyo together. Okay, makinig kayo. Sa bahay, magagawa nyo rin yan. Kung wala kayong kapartner, sa pader. O kayo sa salamin. Pag na-stress ka, gumanyan ka. Alalahay mo na araw na ito. Ganyan mo kamay mo sa pader. Yan. Kasabi mo, 1 + 1. O, ikaw na rin magbilang.
Dasanin niya ba? Nakikita mo, pagdating mo sa 15, relax ka na. Okay, 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Okay, okay. Hallelujah. Ako'y naniniwalang relax na kayo. At hindi lang yan. Alam mo kasi pag relax tayo, maraming darating na magandang isipan. Pag relax na kayo, hindi problema ang darating, kundi biyaya. Amen? Okay. Unang nga, sa tanong mo na tatanong. Kalakasan mo kasi minsan mahirapan din katapat mong yan. 1 plus 1. Narinig ko mo? Okay. Pangalawang tatanong mo. Ano narinig mo? Okay. 1 plus 1. Narinig ko mo? 3 plus 3. Ano kayo narinig mo ngayon? Stress. Stress. Yan. At tandaan nyo, ang stress ay ang dulot niyan, sakit. Ang pangunahing sakit na binibigay ng isang tao ay alta presyon, atake de corazon. Kasi nagbibuild up yung cholesterol eh. Number 1 palang multiplier ng manufacture ng cholesterol yan eh. Stress eh. Ang mundo ngayon stress na stress. Ano? Ang mga opposition ngayon sa ating bansa, opposition sa gobyerno, stress na stress. Si Gloria Mang, biyahe ng biyahe. Ano? O hindi na stress eh. Kita mo yan. Kanya lang talaga yan. Pag pinansin mo makaaway mo, may stress ka. Tapos hindi pinapansin makaaway niya. Ano na, sige lang siya. Okay lang talaga itong presidente natin ito. Okay. Si Rap, nakausap ko isang araw eh. Sabi niya, sigurado pupunta ako sa December 22. Sabi niya sa akin, Kako, siguruhin mo lang kung di ka ako'y babalik tapos pinanggalingan mo. Hallelujah. 1 plus 1. Ano ka ba? 3 plus 3. Ito narinig mo. Okay, ito sasabihin nyo. Stress, iwasan mo. Stress, iwasan. Stress, iwasan mo. Stress, iwasan mo. Okay. Sa partner mo sabihin din sa akin, doon ka tumingin. Sa akin kayo nakatingin eh. 1 plus 1. Ano ka ba? 3 plus 3. Ano narinig mo? 7 plus 7. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Okay, iwanan ko siya kapangyarihan laban sa stress. Sasabihin nyo, kapangyarihan laban sa stress, akin ito. Okay, yung stress hindi atin yun ha. Yung kapangyarihan laban sa stress yun ang atin. Yan ang iuwi nyo. Okay? Iwasan ang stress sa buhay.